Alright, welcome back sa isang bagong edisyon ng The Parokyano Show. Ako nga pala si Lem at kasama ko pa rin ngayon ang aking partner, co-host. Ah, iba yung aura niya ngayon kasi parang sasali ng ligang barangay. Ang aking host na matigas at tangkak, kagilagilalas, si Chris. Chris, magandang hapon, magandang araw. Yun. Magandang hapon at magandang araw din, Kap. Ayun. So, panibagong araw. Ayun, batiin muna natin. Ayun. Goods ba kayo dyan, mga kaparokya? So, panibagong araw, panibagong paksa pag-uusapan natin ngayon sa The Parokyano Show. Yeah. Uy, kumusta yung kasi sa mga di po nakakalam, buhat nung last third week ng November, sumali yung PMF dun sa Invicta Cyril Sarbues Cup. So, kumusta na yung nyo? Parang fourth nyo na yun, di ba? Group stage. Yung kahapon. Tama, oo, Kap. Fourth match day. And, kumusta na yung result nung nung fourth match nyo? Kasi ilan na lang ba? Dalawa? O dalawang group stages pa? Or na? Diretso na? Na lang. Bale, last game ng group stage next week. Next Saturday. Tapos playoff or kung may mga katabla sa sa standing. Ang maganda kasi diyan talaga para yung gusto niyo mangyari, manalo kayo. Pero para lang alam mo yun, yung katiting na na chance na makapasok doon kay cup and plate yun, di ba? Parang hinati. Oo. Yung top 3 Sa cup, magko-compete for the cup. Then yung bottom 3 is yung plate. Parang division 1 division. Anim lang ba kayo lahat doon? 6 teams. Maganda diyan wishful thinking niyo na rin yung iba na na mag-drop ng points para alam mo yun, yung slim chance na makaangat kayo ng Tsaka iba yung nyo iba yung epekto nung kumpleto kayo kahapon Tama, Kap. Kumusta yung ating mga kasama sa parokya? Syempre sila Rafa, ganyan, si Crishal, RJ. Ayan, si Chester ba naglaro kahapon? Hindi. Hindi. Ikaw, kumusta kayo? Yun. Ayun, syempre, Kap, masayang-masaya kasi finally nakuha din natin yung yung kauna-unahang panalo natin sa tournament. Although yung first 3 matches naman natin, winnable naman siya, pero yun nga, factor din talaga yung kompleto talaga yung lineup natin. Kasi yun nga, yung sa rotation, maraming pwedeng maka-apekto. From the rotation, then yung consideration do sa stamina ng mga kasi syempre yung mga core player din natin yung medyo matataas yung yung kalidad ng paglalaro nila, medyo sila'y nabababad. So yun nga, medyo kinakapos tayo sa huli doon sa first 3 games, which is yun na naman natin, although kasi ang nangyari kahapon, Kap, is panalo na tayo kasi agad by default kasi yun nga, alisto yung mga kapitan din natin kasi di ba nga nag-submit tayo ng mga lineups, which is yung mga names nandoon kung sino yung mga players. Although tayo kasi sa PMF parang nag-submit tayo ng players is parang mga so 14, compliant tayo, parang ganun, compliant tayo, ganun. Oo, which is 20 yung maximum kailangan nakalista doon. Pero parang nag-submit tayo sa initial natin is 14 or 15 players, so may slot pang 5 or 6 slots na pwede. Which is ina-allowed naman din kapag every every game, kunyari may bagong kasi from wala siya doon sa lineup ng 14 or 15 players na yun na like sila Gian. For example, kahit ako. Ayan. For example, ako. Yan. Okay, taga PMF ako, pero kung wala ako sa list. Oo.
Ay meron naman tayong slotted pa na player slot. So pwede naman. Mm. Yun nga Kap, ang nangyari kasi is nag-deploy yung nakalaban nating team ng mga players na na wala dun sa list. Ayun, listo yung mga kapitan natin. Shoutout kina Tito Lor and Tito Gian. Mm. Pre-test nila agad na which is tama naman kasi nasa rules din naman ng tournament. Kaya ayun, Ineligible, no? Oo. oo. Ang parang 3 or 4 players lang yung eligible players na na-deploy doon sa nakatapat natin kahapon. So, Pero dinugas tinuloy na kayo. lang din May bala kayong, may bala kayong dugasin. Parang ganan. Sa madaling sabi. Ah, kung siguro kung layman or kasi ako naman kasi parang ang tingin ko naman, parang if ever kasi may rules ka naman sinusunod pero Oo for nga. the sake lang din talaga na matuloy yung match is sige kahit sino na lang din kalaban pero syempre Ay, may pumayag kayo. Hindi. Dapat nagpa-default kayo. hindi Kasi di ba hindi pag hindi default naman win, Kap. 3-0. 3-0 agad. Pero Kap, gano'n naman din. Pero for the sake din talaga, kasi sayang yung mga pinunta ng players. Nilaro namin yung match. Parang friendly na lang din. Parang, friendly game na lang din siya. Pero Which is panalo na kayo automatic nun na by sa atin. default. Oo. Kaya yung Kap, Ano ba yung nakalaban nyo kahapon? Kap, ex JP Morgan and And friends. Chase Friends. Di ba parang dalawang team yata sila doon? Dalawang team, Yung, tapos tatlo yung Invicta oh, Makati. Oo, yung isang team kasi ng JP Morgan is yung legit team nila na as in yung empleyado talaga ng JP Morgan na sumasali din ng CFL, yung karamihan doon kaya mataas din yung quality or caliber din ng mga players. So, pero nung match natin against them, konti lang naman din yung diferensya. Only difference is that naman yung goal ng female player na katumbas ay 2 goal pero kung lang naman draw or they win only by a goal lang naman kung walang ganong rules na Oo. female players yung makakascore 2 goals yung equivalent. Doon lang kasi ako medyo nawi-weirduan sa tournament ruling. Yun lang naman yung clamor ko doon. Dapat nga, nireklamo nyo yung 2 points pag babae ang nakagol. Dapat 1 goal lang kasi di ba pinupush nga ng society ang gender equality. Dapat isa lang. Hindi, tsaka parang lang din Kap. Kung sa akin lang din, in my own opinion, parang napaka-weird naman din sa football game na may 2 points. Kasi nakaka-weirdo na nga sa PBA na may 4 points eh. Ano may 4 points? Oo nga. Nasigit ko pa yung PBA yung putik. Yun Kap. Parang ganun. Pero syempre, nasa ruling din ng tournament and nag-abide naman tayo. So, laruin na natin. Pero yun nga, maganda nga yung naging lineup yung Sabado. Parang marami talaga kayong pagpipilian at hindi babad yung isang player ng 40 minutes na ano ba yan yung ang rules niya ba ng substitutions yung yung parang tulad sa tunay na laro din na once na sub off ka na, hindi ka na pwede pumasok, parang ganun. Pwede Kap. Parang naman siya, only flying sub, parang sa basketball, mga paligang barangay ng basketball. Hindi siya unlike ng talaga yung football na, di ba? Pag once sub off ka na, hindi ka na pwedeng bumalik. Ganun. Okay. Well, alam mo naman mula sa amin syempre bilang parokyano, Chris, alam mo naman yan na itaas yung bandila ng parokya sa PMF. Kailangan no pressure pero kailangan nyo manalo. Kasi tingnan nyo naman alam mo kayo, parang kayo yung mga bida na binugbog ng 3 fixtures eh. Tapos babawi kayo sa dulo eh. Dapat ganun eh. Oo, parang rin Kap, parang remontada rin ng Real Madrid Kap. Alam niyo ba Alam niyo yung standing niyo? Yung placing di ko pa nakikita pero ang standing namin is 1 win. Sa palagay mo?
Ha? One win, 3 losses. Yun. Pero yung ranking, di ko pa nakita kung ano. Kasi may mga nag-draw din kahapon. Di ko lang sure. May mga nag-drop point din. Oo nga. Yun, sabihin mo, sino ba organizer? Si Ki. For the transparency, kailangan mo dapat ano po yung yung standing kasi 'di ba? Baka magkaroon ng yan ng Namprel Comelec na hocus pocus. Ano naman yata sa mga captain yata kino-communicate. So baka i-post na lang din ni Cap ni Tito or later siguro. Di wala ganun. din. Wala din sinishare. Tsaka, Ayun lang. yun na lang Cap, parang maiba naman tayo, good vibes na rin sa mga kaparokya. Di ba good vibe tong ginagawa natin? Naglalabas tayo. Hindi kasi sa akin parang ranting, puro tayo, clamor doon sa tournament. Siyempre may mga magandang rin, Cap, promising, mga stellar performance yung mga kaparokya natin sa tournament. Lalo na yung match kahapon. Like, Oo. syempre, Bigyan muna natin ng konting update, par. Talo tayo sa Bilbao, alam natin yan. Oo nga, talo tayo sa Bilbao. Pero, kanina, ang ganda ng panalo natin ng Femenino. 4-1 sa Di Stefano. Tapos, kanina versus Girona, 3-0. Dahil parang ganda. Ang gandang weekend tapos, talaga nito, par. Good vibes talaga. Tama, Kap. Tapos dagdag pa natin ang ganda ng mga pinakita ng mga kaparokya natin sa match kahapon sa Invicta, Kap. Gaya nila Senyor Rafa. Ganda ng si goal Rafa, ni Senyor Rafa, Kap. Sige, kung work of art yung goal niya, paano mo siya i-describe? Work of art. Di ko Basta siguro mga artwork na pwede i-exhibit sa Louvre Museum sa Paris, sa France. Mga ganon. Kasi di malayo? World, di ba? Above penalty box yung mga ilang yards din above penalty box din yung talagang na-shoot ng ating parokyano Starboy. Tawag dito RJ, medyo baba ka na sa trono mo. yung Cup, yung pinanghawakan ni RJ ng 2 taon, no? Medyo baba. Wala pa, hindi pa as parokyanos kasi yung goal. Hindi, naka-friendly naman na si Senyor Rafa kaya na yan. Kumbaga sa nalawayan. na umpisa na. Uy, par! Par, bago tayo mapalayo dyan, syempre pasalamatan muna natin yung yung mga nakikinig sa atin sa Spotify. Syempre salamat sa Spotify for podcasters, yung dating Anchor, kasi nalalaman namin yung analytics ng mga nakikinig sa atin. Tsaka syempre sa YouTube, tsaka sa Amazon Podcast, sa Apple Podcast, tsaka sa Google Podcast. So, ayun. Chris, sino bang kakasama natin ngayong araw sa recording na to? Ay, ito na naman mga kaparokya, mga kasama natin uli ang ating yung binabanggit natin, may taguring pambansang guest. Oo, pambansang guest. Pambansang guest. Oo, medyo maingay at mainit ang balitaktakan natin ngayong hapon, ngayong recording na to, par. Kasi to kung pwedeng kayong dalawa pwede kong masabi na politics expert. So, walang iba. Sa amin ni Chris, ang mga kasama natin ngayon, ang pambansang expert, si AIDS Kiwap, AIDS 7000. Woo, AIDS, magandang hapon. AIDS 7000. may intro.
Parang yung paglabas si Jeff Hardy or si Edge may may usok. Pangit. Putik. Hindi ko na-execute. Anyway, thank you, Lisa. Uy, Nag-heel third eh. lumabas ang Spotify rap natin for content creators. Sayang hindi na yung episode ni AIDS ang pinakamaraming engagement na sa atin kundi yung kay Senyor Rapa na ano ba naman on and off the pitch talaga. Naunahan talaga ni Rapa lahat. Pero AIDS, maraming salamat at napaunlakan mo kami. Isang karangalan na napaka-generic. No? Of course. It's always a pleasure to be here. Uy, alam mo ngayon natatawa kasi ako dahil masyadong magulo ng balita ngayon. Talagang nagmukhang circus talaga. Nagmukhang circus talaga yung ABS-CBN News at mga Inquirer, Rappler, tapos Philippine Star, whether sa Facebook or sa YouTube, kahit mga GMA News. Natatawa na ako dun sa sa mga nangyayari sa balita. Kayo ba? Syempre, yun yung pag-uusapan natin topic ngayon. Pero ako kasi natatawa ako parang yung lab team na binuo before the election is suddenly they broke up. Parang ganun yung nangyari parang parang naghiwalay si Mateo tsaka si Sarah. Parang ganun eh. Tapos nag-beast mode si Sarah. Parang ganun. Tapos parang yung kamukha nga ni Jepoy Dizon na yun nga minamak sa meme sa internet. Tapos ginawa pa sa Zoom. Tapos kayo ba anong take niyo doon? Talagang for real talaga to no? Parang hindi mo masasabing drama pero bakit parang sa ganung kataas na antas ng posisyon tapos ganun na yung pinapakita mo in front of the Filipino people. Parang syempre hindi lang dito overseas din. Siya, parang for real na siya eh. Kayo, ikaw AIDS. Uy, okay lang, magsapawan tayo, okay lang Sa lahat ng presidenteng naabutan ko personally, o sa lahat ng VP na naabutan ko personally, yun yung pinaka-stupid, pinaka-senseless, saka alam mo yun, ang wak. Oo nga, parang Ang wak mo, magbubuha ka ng, wala bang ethics? As an elected public official. Civil service, di ba? Merong, they're supposed to be, a code of ethics to be followed as a public official. Wala ba siya? Nakakatawa kasi 'di ba parang yung pag sa election nga kapag pupunta ka na dun sa part ng vice president, 'di ba katakot-takot na credentials yung parang kailangan na possess mo dahil for example ito nga sila cheese na dating mga senador, ilang beses naging senador. I guess sino ba? Kahit si BBM mismo. As in, yung mga maratagal na nanungkulan bilang senador, yung iba, hindi ko lang talaga maalala ko sa mga ibang tumakbo na senador. Pero, senador na ilang beses na, pero natatalo pa din. Ibig sabihin, hindi ko naman pero parang ganun ka nitpicky yung tao na mag-elect ng vice president. Kailangan medyo maayos. Pero ito kasi ang nangyari no last election, parang na to political, strategy. Tapos ayun nga, when things didn't go as planned, ayun, bigla sila nagwala, alam parang naging naging collateral damage yung nangyayari. Di lang emotional damage Emotional damage. Collateral damage. Parang ganun Bumura ka ng, well, sa bagay, yung previous president nga, di ba? He made it a thing to swear in public. Diba?
he made it a, ginawa niya Without hesitation, no? without hesitation, parang as a public official, syempre, you're addressing the whole nation, di ba? You're addressing your Mm. people. Tapos lalagyan mo ng mga, parang kinikeng ko yung Alam mo nga, nakikita ko nga dyan sa previous administration, para nga siyang alam mo yun, para siyang stand-up comedian, siguro doon lang ako nabibilib kay Kidigong. Para lang siyang alam mo yung pag inuman antok na, parang siya yung magbibitiw ng random para lang magising yung mga tao sa inuman. Parang yung pandemic. Parang ganun eh, siya yung surprise. Surprise, parang ganun. Parang gago. Meron akong dalang chicharon ni Mang Juan, ganon. Diba? Kasi natatawa lang ako nung una, syempre, yung campaign against war on drugs. Tapos biglang nung pandemic, yung pag naubusan alcohol, gasolina na lang yung gamitin. Alam mo yung parang syempre, late night mo siyang sasabihin, tendency tulog na mga tao, tapos magbibitiw ka ng ganong kalala na joke, no? Oo. Hindi, nasubukan ko na yan. Ang low cost. Wala. I can't describe. Yung yung bitiw kasi parang alam mong yung tatay sa mga kanayunan, yung mga very random talaga magbitiw ng Oo. Parang habang umiinom ng gin, pagtapos ng mahabang araw sa tinapin, diba? Kasi for example yung Under mga influence ng lambanog par. yung mga previous presidents na 'di ba, kasi para siya yung elected from the Vismin, 'di ba? Pero yung mga nasa Manila na sabihin natin Luzon na lang proper. Pero hindi ganoon magbitiw ng lalo na pag mga national concern. Tapos sa ngayon kasi sa mga nangyayari do sa Quadcom hearing ganyan, yung EJK issues, pati yung ano ba? Nga, war on drugs nga na campaign. Parang ang napapansin ko nga doon, yung kung paano gumalaw si Airpods, yun yung ginagaya ni VP ngayon. Hindi niya kuha yung charisma nung niya eh. Parang lang siya nagpapaka light, parang ganun. Kumbaga sa iPhone siya yung light. hindi talaga tama eh. Mga ganon. Ang mas natatandaan ko lang dyan yung yung binugbog na sheriff eh. Yun lang talaga natatandaan. Very kasi di naman bumugbog ng sheriff yung tatay. Oo. Nang unalive lang. Oo nga. Ikaw Chris. Ito sakto mga polls itong kasama ko. Ikaw Chris, bilang co-host ko na parang tikom na tikom ang bibig mo ah. Hindi, ako kasi di naman sa tikom kasi medyo para iba naman din yung ko. Although same sentiments with AIDS kapag nababanggit yung ganun kasi talagang ma-judge mo din naman yung administration ng ama tsaka kung paano gumalaw ngayon yung anak na si BP. Pero as naman, ibang take ko naman dito sa usapan natin. Parang front act lang naman talaga nung hindi naman talaga. Tama ba yung term ko? Basta parang front act lang nung ama. Yung mga ganon-ganon niya, parang stand-up comedy yung mga meeting skit, niya. no? Yung skit niya. O mga skit. Pero, well, kasi syempre, di naman din dingid sa kalaman na din ng mga masugid na taga-pakinig at nanonood ng The Parokiano Show na yun nga, nasa serbisyong sibil tayo. Yung, yung strategy or kung paano niya yung pamamalakad niya. Very tactical and strategical kasi yun nga, dahil nung mga naranasan ko during his term administration, lalo na nung pandemic is
yung mga head of agency under his office, syempre Office of the President, yun yung other government office na din, kung paano niya din tawag dito, itimon yung mga very tactical and strategical din eh. Kasi hindi naman din susunod din yung mga head of agency kung hindi sasabi, ay, ito yung sinabi ng Pangulo, ito yung sinabi ni Bossing, mga ganyan. So, pagbabas doon sa amin, pagkascade doon sa amin, so, napaka-tactical din paano susolusyonan yung problema. Siguro, yun nga lang din, kaya, syempre, kung ano yung napapalabas sa TV or yung mukha na paano i-deliver nga naman nung presidente yung kanyang pag-address sa mga problema. Medyo katawa-tawa, ganon, patawa siya. Yun yung tumatatak sa tao. Pero deep inside, syempre, yung gumagalaw naman din siya. Pero, yun kung i-compare ko, wala naman din pinagbago. Pero yun nga, mas tactical gumalaw yung past admin. Kasi kada problema, may may mga solution kagad na parang nakatapat-tapat na. Hindi, tingin ko meron kasi siyang spokesperson na tagabago ng sinasabi. Hindi yun yung tinutukoy ng mahal na Pangulo. Ayun lang, ewan ko lang din doon sa communication group niya kung paano sila nag-uusap-usap doon. Kaya nadjo-joke din na, uy, may GC ba talaga kayo dyan sa gobyerno? Parang hindi kayo nag-uusap Actually, yun ngayon talaga nakakatawa nung previous eh. Alam mong alam mong ang hirap ng i-filter no sinasabi ng previous administration. Tapos talagang si Harry Roque talaga si Harry Porky talagang inaano niya na talaga yung paano niya i-filter yung mismong sinabi ng presidente. Tapos alam mong pag corner siya, sabihin niya na alam niyo naman po ang Pangulo, napaka mapagbiro. Ang hirap ng trabaho niya nun, no? Ano na? Ang hirap ng trabaho niya ngayon. Like, siya na yung may pinakamahirap na trabaho sa palamig, sa admin mo. Kasi di ba nga siya, prior nung maupo si Digong noon, siya magaling na professor ng human rights sa UP, tapos professor yun lang eh. Tapos siya contrast talaga siya sa very active siya para sa sa human rights. Tapos nung na-appoint siya, biglang kabig Parang biglang heel turn niya parang heel turn ni Nadine Lustre bigla eh. Parang gano'n. Nag-heel turn eh, no? Very unexpected. Kaya yun, talagang tas ngayon, di ba, sa isa pa sa napapansin ko, sa current na nalagay ng politics ngayon, sobrang gulo. Tulad ng nasabi ko nung nakaraan, yung mga oppositions ngayon ng Marcos administration, syempre yung talagang pure opposition, syempre si Larissa, yun. Tapos yung Makabayan Black. Tapos itong mga nabuo nung kay Sara. So parang tatlo yung oppositions ngayon ni Marcos. Pero ang nakakatawa doon nung kay Harry Porky na wala talaga nagtatanggol sa kanya, parang alam mo yun, kahit anong gawin niya, yung nag-people power siya na may dala siyang benteng baklito. Tapos nagdala siya ng nagsabi pa siya ng kasama na kadiliman. Nakatawa ako doon. Alam mo, papunta na tayo sa cancellation na process, Chris. Alam mo, masarap talaga maging kahit pa paano magkaroon ng dig sa nasa politics. Hindi mo tayo nagdidig deeper kasi nasa balita naman yun. Pero natawa na ako. Parang wala talaga nagtatanggol sa kanya, lalo na itong di ba, parang hindi siya na-disbar eh, pero parang siya, nagkaroon siya ng hearing, di ba, gawa nga nung yung wealth ba niya, hidden wealth ba niya, nung o yung kaugnayan niya sa
sa sa offshore gaming ng Chinese. Sa Pogo. Oo. Kasagsagan din nung kay Alice Go. Ay, oo Nadawit nga siya. pala, no? Kay Alice Go nga pala yun na, oo, tama. Nadawit yung pangalan niya Ito, bilang year in review na lang din. Ako natawa ako nun nung dyan kay Alice Go na, na issue. Pero, since atin sa ating GC sa parokya, natawa ako kasi parang hati-hati kayo doon. Nandun tayo sa kamukha kasi siya ni Barbie Shoe. Pero hanggang doon lang tayo eh. Pero nga ako nung sa parang masasabi niyo bang big fish ba si Alice Go, or isa lang siyang decoy ng much bigger na na entity. Big fish sensor. Big. Ito si Chris. Itong co-host ko parang guest din eh. na nag-iisip din ng Hindi ka mahirap din kasi magsabi ng opinion ko big fish or something kung ano man siya. Hindi kasi may disclaimer naman tayo sa dulo. Opinion lang naman. Opinion lang. Opinion lang naman. Oh, sige. Pero mahirap pa rin din kasi tumatatak din eh. For me, hindi pa siya. Hindi pa siya big fish. Yun nga, tinataguri ang big fish. Kasi hindi papahuli yung big fish eh. Parang parang bigla. Ito, sige, alam ko medyo maingat si Chris, pero fast forward, pero parang bigla na wala issue sa kanya, no? Parang natuon yung focus sa sa Duterte's na. Kasi nagano na siya, parang na siyang para siyang tamang transition. Kasi malapit na yung election eh. So, nag-domino effect na eh. Nung parang nung nag-fall down na yung relationship ni VP Sara kay Liza Araneta Marcos. Kasi tanda nyo rin naman nung mga previous na mga SONA, magkatabi pa sila eh. Yun yung nakapang tribal pa yung suit ni VP Sara nun. Katabi pa niya si Liza Marcos eh. Nakamanobo, Oo. Kasi Kasi nangyari, hanggang sa yung nahuli na syempre si Kibbs. Tapos ayun, lumakas pa yung alyansa ng mga Marcos sa Amerika, 'di ba? Imbis na parang ganun. Parang na talaga nasira na. Pero yun nga, balik tayo doon sa kanina. Sa tingin niyo parang ba yun? Drama ba siya? O for real? O talagang may dinadivert lang na much or talagang alarming or alarming na issue na talagang dapat na pinapansin ng mga Pilipino? Sige Kap, ako muna. Kasi yan. Inabahan ko talaga si Chris eh. may bira tayo diyan eh. Kung drama. Sige. Partly siguro, drama. Kasi within the inner circle na lang naman ng mga nasa itaas yung sila na lang nagkakaroon ng conflict. Mm-hmm. Pero yun nga, syempre parang as time goes by then and nalalapit na rin yung election, siguro nagiging na din. Yun na yung nagiging threat. Pag malapit na election, ganun no? Kasi if ever, kasi wala masyadong competition or yung makikita nating opposition. Kasi sila lang naman yung bumuo yan kasi from the past admin, napaka-solid talaga ng administration side. Diba? Parang may opposition siya, pero yun nga, opposition lang, pero hindi mo siya masasabi like mga panahon ng mga previous president na talagang maingay yung opposition eh. Diba? From the previous admin, yun nga, Duterte administration hanggang ngayon, na-carry over pa rin ng Marcos admin yung
even 'di ba both houses, Senate and House of Rep, solid pa rin eh. Nandun yung Then, may mga opposition, minorities or opposition. So, hindi sila ganun ka, solid to, contradict or yun nga, mag-condemn ng mga, hindi naman masasabi natin wrongdoings ba? Kasi di pa naman napapatunayan. Siguro Mapapatunayan. yung mga lang, siguro lapses or kasi doon naman din umatake kadalasan yung mga opposition group sa lapses na nagagawa ng admin. Yun. Although, parang conflict na din kasi once na, nakikita ko kasi, Marcos and the Dutertes, yun nga, parang nagkaroon na rin ng conflict of, so, siguro interest din kasi knowing na, parang conditioning na din kasi yung 2025 for 2028. Baka, may mga, yun lang, maisip lang natin na doon sa loob nila, sa inner circle nila, hindi pala trip ni Mr. Marcos, ito si Miss Duterte na to be the successor, siguro, ganun. Kasi, di ba, kung maano mo naman yan parang mararamdaman mo as kung ikaw ilalagay doon sa ni BP Inday na. I-groom ka na para ikaw na yung para groom? Ikaw na yung Groom. Parang iba yun groom Are we talking about Coco Mart? Iba-ibang groom. Yung parang Ano ba? ka na. Naiwan. Parang ka na, yung unti-unti na ipapasok ka doon sa sistema or doon sa na i-condition ka na rin para yun nga, pang sa malaki ang election sa 2020. And siguro nakaramdam itong kabilang na hindi siya yung the next yung the next one. So parang siya, sinasabi mo na na nabuo yung alyansa nila gawa ng may parang hindi naman ganun katanda pa yung presidente para magpa-groom ng parang magkaedad lang naman din sila, di ba? Groom, I mean yung parang, di ba, kasi political, yun nga, yung from the previous episode na rin ng show natin, di ba, nabanggit natin yung yun nga, yung unit team na parang love team na nag-break up. Na parang nabuo sila. Ito, di ba, political alliance din kasi, di ba, knowing na, syempre, yung kabilang, yung parang lumalabas na opposition nila is the Liberal Party. Parang tinapatan nila yun, gano'n. Although nga kahit, di ba, nasa point na sila na i-ship si BBM and Sara na parang love team talaga na may pa-posing pag ginawa na nila. Okay, may finger heart pa yan pare, may ganun pa yun Tsaka may jacket pa sila na hood, may hoodie pa sila na red and Sarah All. Sarah All. Paganon-ganon pa sila. Hindi pare, naalala ko talaga yung sinabi mo na yung napaka-weirdong nakita mo doon sa na yun, sa stint na yun. Parehas pamilyado, tapos sinishape ang sinishape, di ba? Tapos, yun yung kinakampanya imbes na yung political agenda or yung magiging nila sa, nila, pag sila na yung naupo as administrator. Di ba? Yun yung pinaka-weird That's weird. Dun nga, yun nga yung, ang weirdo rin ng tao no? Tapos pinanalo. Par. Or lang, para maging balance. Lang din yan, pambalanse lang din yan sa ginawa nun nila Lenny na naghadukin. So, yan, patas lang. Pero mas cringy talaga yun sa kanila. pare, kasi parang parang talaga, on-screen lab team talaga parang di naman totoo. Manayaka po. Ito si AIDS. Ito si AIDS talaga. Gusto ko yung mga nito honest take nito lalo na pag binisita niyo po ninyo yung Facebook profile niya, galit na talaga. Yung na yan, sa opinion ko,
it's been, it's been a marriage, it's a marriage that has been doomed to fail Mm. since the beginning. Kasi, ano, may mga context din yung mga ano na diba? Yung Marcos historically, pivoting sa US. Yung Marcos Sr. Whereas yung Duterte is more on leaning to the Chinese side. So, doon pa lang parang meron na silang may ano na agad, reflection na agad doon sa foreign policy nilang dalawa. Tapos, yung pagkakaship ng ano dalawa, ng love team nila pa. Since yung mga mga admins na palamunan nila, aminin natin, they were popular, the Marcos Sr. administration and the Duterte administration. Sila yung mga ka-governor ng ng more votes. Tapos, despite the popularity of those administrations, yung mga track record nila, hindi maganda, di ba? Yung Marcos Sr. Siyempre, alam natin, involved sa large scale na corruption yun. Di naman di ba? Di naman lingit sa kalaman natin yun. Tapos yung Duterte is going the same route. Pero nagamit nila yung popularity ng mga administrations na yun as as a springboard to para maangat sila sa ng tao. Kasi maraming matatundang botante, diba? Marami yan dyan mga pro Marcos. Marami yan dyan mga pro Duterte. So, ang ganda rin yung pag-aharan nila eh. Ang ganda ng pagkaka-combine to get that, to get that unity, sinasabi. Pero kaya yung sinabi ko, may mga context na, may mga signs talaga na hindi sila magtatagal. O, di ba? Naglalagad sila. Tama. Palang sa foreign policy, may disconnect na silang dalawa eh. So, ayun yung mga nakikita ko sa kanilang dalawa. Bukod sa pareho silang corrupt. Ayun yung mga pareho silang corrupt. So, ayun. Ako, natatawa lang ako dyan kasi yung ganyan lab team, hindi mo magagawa yan. Kasi na bang mga kay Duterte, kay Lenny? Hindi, masyado matanda. Kay GMA tsaka kay Noli De Castro, di mo magagawa. Ay, hindi. Again eh. Si Gloria Harvard is Noli De Castro journalist. Parang ang klase masyado, di ba? Parang unprofessional masyado para gawin mong Imis na TV, Bibi! Tsaka din mga mahirap gawin yun noong panahon na yun kasi 'di ba? Hindi attached din yung voting population sa ganyang idea. Ngayon kasi inatake yung generation like yung generation na mas bata ngayon. Lalo't maraming bagong botante na mga ano bang meta ng mga kabataan ngayon? Parang ganun siguro. Ayun, gawa tayong mga lab team, mga ship na yan. Yan nga yung panahon, di ba, na nag-Mobile Legends si BBM po. Natatawa ako eh. Nakamiya. Diba? Pangalan nila dala sa kanila eh. Pangalan. Tama naman talaga yun mga par. Kasi sa election, kahit gaano kaganda yung credentials mo, parang FPJ noon Oo. Ay, hindi. Hindi, mali yung example ko. Kasi, kahit gaano kaganda yung credentials mo, kung popular ka masyado, ikaw pa rin yung mananalo. Kaya, medyo baliktad lang pala yun. Yung kasi, yung kay Erap Cup, popularity. Ayan okay, Erap, oo. Kasi ang popular, yung sa akin kaya nasabi ko FPJ, kasi popular talaga si FPJ eh. Talagang, parang napasori nga, di ba yun nga yung nagka-scandal nga nung ZTE nung kay Gloria sa bilangan nun. Pero hindi kasi talagang panalo talaga si FPJ nun eh. Yun talaga yung nadugas din eh. Allegedly,
Kaya yun. Well, kanina nabanggit niyo yung lab team par. Ano ba bang mainit na lab team ngayon par? Siyempre, yung Hindi na ako nagka-issue ngayon par. nakakasunod, Kap. Ha? Hindi na ako Like, sabi nakakasunod ko sa nga kasi ganun, kanina heel turn par. Alam mo yung pag-heel turn, mga unexpected par. Yung kay Maris par, unexpected yan sobra. Kasi nung naghiwalay sila ni Corix, inisip ko, kawawa naman si Corix kasi nung kay Kissy Concepcion, ginawa niya pa ng balisong na ano. Ano ba yung balisong? Kante mo nga yung kanta ng River. Yan. Na. Diba yung ano yan? Allegedly, sa anak daw niya kay Kissy Concepcion. Nag-name drop na talaga tayo. Akala ko yung ano yun, yung antukin, yung gumawa na lang tayo ng Baby. Parang may Hindi, natin yung iba. na gano'n eh. Iniwan ka may na. natin yung Ano na mga chismosa din ng mga tao sa Bali daw kasi ginawa kaya Bali song pero yun par yung naghiwalay sila yung tipong umiiyak-iyak pa si Maris tapos biglang yun nga boom Wednesday ata or Wednesday midnight yun talagang nabuhay yung mga dugo ng mga chismosa sa internet par alam mo yun, alas 11 ng gabi hanggang alauna. Putok na putok, may pa-quiz bee pa. Ang mga Sumabay pa chismosa. dun sa martial law ng South Korea eh. Yun nga, di ba? Sa GC natin, sabi ko, uy par, martial law nasa South Korea. Puta. Tapos after ilang hours, ano tong Maris Racal na to na may allegedly na relationship dun sa niya on screen ng partner niya tas may girlfriend pala. Sheesh. Ikaw Chris bilang di kami papahuli sa Pilipinas. Kami cloud chaser kami. Medyo late nga lang ang recording namin pero sa ito by the time na ni-record to umiyak-iyak na si Maris. Siguro nag-backlash na rin sa kanya lahat ng nung nangyari. Tapos siguro sinasalo niya na lang din yung showbiz career niya Pero yun nga parang napansin ko nung kahapon ata o nung isang araw gumawa ng video yung lalaki, yung Anthony Jennings. As in walang backing ng media or kasi kay Maris parang naka-press con May reporter na nagtatanong. Pero yung sa lalaki, wala. Parang inisip ko, mas sinasalba ng network yung babae na yung career ng babae compared sa career ng lalaki. Oo. Kasi kay Daniel, yung kay Daniel, tahimik din si Daniel nun Parang ang mas na si kay Catherine Pero, ang naman nun, si Catherine naman yung righteous dun. Pero, sakto, may drama plus na. Ikaw, Chris, si Chris bilang love and relationship expert, anong masasabi mo dun sa ganyan? Anong masasabi mo dun sa issue na yan? Kasi siya sabi ni Maris, nagkaroon daw sila ng affection nung Anthony. Wala na raw sila ni Corix Tanggala. Paano ako magko-comment? Di ko na sundan to Hindi, lang. Siguro in general Cup, nahirap talaga lusutan pag yung bunga ng cheating. Diba? Ewan ko. Parang ang hirap din i-judge kasi, di ba? Na-aware naman din ako kasi kabi-kabilaan din yung mga references din na mabasa, na sa ibang tao. Kumakalat na din naman sa social media kaya medyo aware ka. Sa ngayon kasi medyo kaputukan pa. Mahirap din talaga mag-judge. Pero based doon sa mga actions na ginawa din ng mga characters ng story. Yun nga, good take nga din, insight yun Kap na parang sinasalba din ng
ng network yung sa babae. Pero as for, dahil tinulak mo na nga ako as love and relationship expert. Oo. Let's Siyang go. ang tunay. Para ang take ko dyan is wala talaga din magbubungang maganda yung cheating. So, better. Yun lang din. Kasi parang naisip ko din dyan, yung may agreement kayo, di ba? Di ba kasi parang na naman yun, kasunduan na is kung kinasal na yung couple or yung mag-partner, talagang yung mga ganun bang fling outside, yun nga, parang since magjowa pa lang yung dalawang parties, yung mga external factors ba or yung mga papasok sa mga buhay nila and kapag in-entertain ba nila is considerable as cheating. Ay, baka talaga attorney Bermejo. Sige, tuloy. Sige, tuloy mo yan. Di ba parang, di para kasing ganon, di ba? Sige. Once, yung take ko dyan, di naman kasi ako nagpapaka-hypocrite or perfectong tao. Kung, di ba, parang, minsan kasi, di ba, may mga papasokin kang parang agreement na. Kahit parang premarital, o magjowa na tayo, dapat di ka natitingin sa iba. Parang both parties nasa sa isa doon or kailangan pareho kayo na igagalang yon. Kung pareho kayong iginalang yung ganong rules, syempre, di ba, na parang kabayo ka na sa kalesa na may tapete sa mata. Kahit gano kaganda or ka-attractive yung sa'yo. Ignore na kasi yun na, may usapan na deal, parang deal yun eh. Pero kung wala namang ganun, in an open relationship kayo, pero may label kayo as, ayun nga, mag boyfriend, girlfriend, jowa. Yun lang yung medyo parang questionable din para din sa akin. Kasi wala ka na bang karapatan mag-entertain ng other, kung in an open relationship naman yung status mo. Pang ganun. Nabasa ko lang din naman din, tapos parang binigyan ko lang din ng reaction. Kasi di mo rin naman din kahit masagot mo parang legally or gusto mo may diin ba na parang juris na sagot, di eh. Kasi wala ka naman pahawakan, may norms ba or may susundan ba kayong standard na ganito. Siguro kung gaya sa sports, kunyari unwritten unwritten rule or gentleman's agreement. Pero parang parte na ng practices nyo or norms na. O sige, dahil may ganito tayo kasunduan, di na ako titingin sa iba. Ito pa, bibigyan natin ng panayam ang syempre yung panauhin natin na last time na nag-record tayo, sinamahan ng jowa, very supportive na partner, sinamahan pa magpatato. Ang munti ka na magpahawak ng itlog kay Apo Wangod. Ito si AIDS. may concept para papahawak ka ng itlog. Hindi. Pinayakit ka ba ni Commander mga gano'n? Ang literal po yun na itlog, nagdala po siya ng fresh eggs kasi almusal po nila yun. Ay, ka AIDS. Kalinga. Yung issue na yan kasi ang nasundan ko dyan talaga yung meme. Kasi ang daming nagawang memes. Pero dun sa issue mismo, masasabi ko dun, ang ukal ng lalaki. Given the fact na na sila pa pala, parang ginawa ng excuse yung love team nila. Yung trabaho. Play around. Kasi, di ba, nagkakasama daw sa lock and taping, tapos mga party, tapos sinasabi niya dun sa jowa niya na parang method acting. Parang ginawa niya excuse na ginagawa niya for his work. Which is, Sabi ko nga rin sa inyo nung, di ba yung parang yung ex niya na nag-post, di naman pretty nga yung yung ex niya. Sabi na natin masikat lang si Maris. Pero gago rin yung sa term, pero OA din ng lalaki, lang yun, talagang
tama lang din yung sinabi mo AIDS, parang feeling ko nangatilan din talaga yun. Sa iba lang nagpangamot. Oo. Tapos ginawa mo pang excuse yung ano, di ba? Yung May trabaho. Oo. Yung ano din eh. Pag gusto mo talagang makahanap ng ano, ng way, makakagawa ka talaga ng barangay, ganyan. Diba? Which is so wrong. So, it's never good to play around. Lalo pag meron ka ng significant other. Tama. It's never good. Ay, masasabi ko. Medyo limited yung ano ko niya kasi minus talaga nasusunod ako, natatawa. Natatawa ako kasi nung mismong araw na yun, di ba sabi ko dun sa JC, nakakaibang breed din ng halimaw si Marisa. Kasi kung babasahin mo man yun talaga, mapapansin mo rin paano sumagot si Maris eh. Makikita mo sa TV paano siya mag-conduct ng interviews. Yung mga roles niya, sweet, di ba? Tweetams, mga ganun. Singer siya, di ba? Sa PBB, di ba? Kumakanta-kanta pa siya. Doon nga lumabas pa nga isang clip doon nung nasa PBB siya, yung yung kinakanta yung kanta ng Apo, yung mahirap magmahal ng syota ng iba. Kinanta niya pa yun. Oh, sakit sa ulo, maniwala. Gumaganon pa. Ang talagang umiikot talaga yung yung universe eh. Tapos makikita mo universe up, no? Tapos mapapaganon ka na lang, tell me something. Ang galing mo Chris, ang galing mo talaga, kaya ikaw talaga yung aking love and relationship expert eh. Di ba? Naano nga ako noon kasi yun nga sweet, tapos pa-tweetams pa yung mga roles niya ni Maris. Tapos makakabasa ka ng ng mga ganong tipo ng conversations. Alam mo ang lang ako doon? Meron silang pinagkukunan. Kasi smoke and smoke then Sino yung source? Yung source nila? Kaya yun dapat yung inano ng otoridad. Kasi punta ka dito, dala ko jacket mo, ganun. You forgot Hindi mo na kinonfirm kung nag-samgyup lang naman yung dalawa. Ano yun? Smoke then barbecue? Nilang yung umusok ng karne. Yung karne, di ba, kakarnihin mo naman eh. Kaya kakarnihin mo, tapos irorolyo mo din. Oo. Irorolyo mo sa lettuce, di ba? Irorolyo mo sa lettuce. Malay ko nasa samgyupsal yung malisyoso yung gumawa. Galing talaga ng ating love and relationship expert. Alam mo, ikaw talaga yung moral compass. Tagatuwid ng maling daan. Pero ito, gusto natin magpasalamat kay AIDS kasi nandito tayo, dumakon tayo sa katapusan ng episode natin. Alam mo, may isa lang akong napansin din. Siyempre, papabati muna natin si AIDS. Pero may last topic ako bago tayo i-close. Pero AIDS, anong gusto mong sabihin? Kanino? Sa kanila. Sa kanila. Kanino ba? Sa kanila, siyempre, sa pagpapaunlak sa amin. Sa kanila. As always, maraming salamat. Laging enjoy itong podcast na to, and sana maayos ko yung mic ko kasi minsan pag nakinig ako ng replay, pangat ang boses ko. Hindi, naayos naman siya. Actually, naintindihan naman, AIDS. Grabe ka. Ganun ka ba ka-OC? Grabe naman talaga yun. Ayun, salamat. Ulit. Sa ulit. Hindi ako mawala dito. Basta mag-meditation. Hindi, anytime, Chris. Anytime, AIDS. What, Chris?
Ako talaga natatarget lock talaga yung mata ko kay Chris eh. Chris, ako kasi kaya ito may huling topic ako bago tayo magpaalam. Meron kasi ni isang araw, meron tayo isang kaibigan na dumulog sa atin. Isa siyang Little Big Boss. Tapos nahihirapan tayong paaminin par. Kasi nung isang araw, may mga posts na na talagang para sa social post. Tapos kanina, dahil tag-ulan ngayon, cap. Kaya ang hirap ang hirap aminin ng natin ng Little Big Boss na na sumulat sa atin. Ito bago tayo magtapos, anong may papayam doon sa Little Big Boss natin na hanggang ngayon na nagtatago pa rin sa sa balat ng lobo ay ng tupa. Ikaw, Chris. Ay, nako. Masasabi ko sa iyo. Very critical sa mga pag-amin namin, Chris eh. Di ba? Oo, yung mga pag-amin namin na yan, dapat talaga siniseryoso yan. Ito lang masasabi ko din, Caps, kay Little Big Boss. Little Big Boss, knock on wood. Sige ka. Di ka umamin. Ikaw rin, sige. Ganun na. Tapos knock on wood uli. Diba knock on self dapat yun? Oy, bumigay ang ating internet. Sayang na nawala ang ating mamahalin na guest ng bayan. So, maraming salamat syempre kay AIDS sa pagsama sa atin. Lalo na pag niya to, kapag lumabas na tong episode, mapapakinggan naman din niya. Pero, ayun. Maraming salamat kay Little Big Boss sa pagpapaunlak na sa atin magbigay ng payo. Talagang sumulat, no? Oo, par. Kasi ang inyong abang lingkod ay na din. Ito, bumalik. So, Ayun, bumigay kasi nabati ni nag-knock on wood kay Little Big Boss. Ayun, ito si AIDS pa pala. Kailangan syempre payo ng parokya at ng guest natin kay Little Big Boss. Ay, Cap, may lang ako. Pati yung internet Cap bumibigay eh. Dapat siya rin. Amin na. Little Big Boss. Amin na. Diba? Tama. Tama nga sinabi ni ni kaparokyanong RJ Tolentino na sa dami-dami ng design. Sa dinami-dami ng design yun pa talaga. Tapos sabi ni AIDS, siya ba si Blossom? Ang Blossom kasi 'di ba namumukadkad. Ayan. Namumukadkad. Grabe naman pag-filter na to. Parang bulaklak lang. Kahit anong tago mo, mamumukadkad yan eh. Diba? Kahit anong tago mo, bubuka yan eh. Bulaklak yan, di ba? Oo nga. Ikaw, AIDS, anong may papayo mo sa ating bilang finale? Amin na. Umami. Ayan. Papaligiran ka na namin. Ayan, mula sa, syempre, salamat, AIDS. Game pa ba kayo? Sa isa pa episode? Let's go. Ayun, sige. Pero di po kami naka-Google Meet. Naka-Google Meet kami sa susunod. Kasi patapos na yung aming StreamYard. Pero mula sa akin at kay Chris na aking partner, maraming salamat kay Adrian na aming panauhing pandangal ang guest ng bayan. Kita-kits mo sa mga susunod na episode dito sa Parokyano Show. Mabuhay po ang parokya. See you next time. Amin na.